Morning guys. For today's video, magpapalit tayo ng ATF o automatic transmission fluid. Magkaiba sila. Itong kotse natin automatic eh. So may engine oil saka transmission oil. So yung engine oil dito yun sa part na sa ibaba. Makikita nyo yung tray niyan sa baba. So very visible naman. Magkaiba sila ng separated sila sa ibaba. So yung transmission oil, para may idea kayo, nasa baba lang nito. So hilera lang yan para hindi kayo maligaw. Kasi hindi ko na mabibidyohan yung ilalim. Yung ilalim hindi ko na mabibidyohan kasi masyado masikip. Kasi pag gumamit tayo ng jack, itinaas natin yan, tsaka natin tinanggal yung drain plug sa ilalim. Ang mangyayari, lalagpas sa 4 liter yung tatapon na transmission oil. So ang transmission oil na gagamitin natin, yan. Sa mga Kia, sa ibang kotse, ito yung isa sa pinakamagandang gamitin, pero affordable din siya. Synthetic na to. So sa Kia, meron siyang 16 liters na transmission oil, pero ang gagawin natin, dahil wala akong gasket nito, tsaka baka kasi pagka binuksan natin yung pantry sa baba, madedrain natin yun, yung 16 liters na yun. Kaya lang ang problema, pag dinrain natin yung 16 liters na yun, tinanggal natin yung pantry at wala tayong gasket o oil seal, pag nasira yun, problemang malaki. Pag binalik natin yung maglilik. So ang ginagawa ko, hindi na ako nagtatanggal nun dahil wala nga akong gasket o o-ring sa pangpalit nun. Kasi pag nagtanggal kayo ng pantry, obligado magpalit na rin kayo ng gasket sa ilalim ng transmission. So dahil wala tayong gasket o o-ring, oil seal, so ang gagawin natin, i-drain na lang natin siya sa drain plug. So 4 liters yung lalabas dyan. Sinukat ko na yan, sukat na yan dati pa. Yun lang din yung ibabalik natin. So 4 liters yung mga oil. Ang last time na palit ko ng transmission oil, nagbawas ako ng 4 liters, parang 7,000 kilometer. Pero tingnan mo yung pinaka lock niya ng drain plug. Yan yung dumi. Ayan o. Yan yung mga bakal na nakukuha yan. Visible ba? Yan. So ito, may magnetong tornilyo na to sa drain plug niya. So nahihigop nito yung mga nagkikis-kisa na plate sa loob. So yung mga natatanggal na mga bakal-bakal. Kaya importante na nagpapalit kayo ng transmission oil. Ang sabi ng iba, sila nasa mga 30,000, 50,000, pero dahil sa atin hindi naman fully drain, ang ginagawa ko 5,000, 7,000, tanggal ako ng 4 liters, so dagdag ako. Tapos kasi magbabagyo kami next week, so kailangan kondisyon yung sasakyan, walang bitin sa akyatan, so iwas sliding para hindi mag-sliding siya. So iwas, so yung hatak niya maging mas okay. So hindi persado, kasi pag persado yung sasakyan, persado yung lining niya, yung pinaka transmission niya, so malaki yung potential, gagastos ka na malaki compare sa DIY na magbabawas ka tapos magdadagdag ka. 4 liter siya, depende sa sasakyan, may manual naman nakalagay doon kung pagka magde-drain ka lang sa drain plug, kung 1.5 liters, 4 liters, 2 liters, so yun lang din yung idadagdag mo. Importante na yung matatanggal mong langis, susukatin mo siya para yung natanggal, yung idadagdag mo, alam mo, hindi dapat sumobra, hindi dapat bumawas. So yun, tama lang kung ano lang yung tinanggal mo. So sa akin, based sa experience ko sa Kia Carens natin, 4 liters yung natatanggal ko. Yun. 2, 3, go. Natakpan na natin yung drain plug. So magkakargan tayo ng langis na yun. Yung pagkakarga niya ng ATF, dahan-dahan lang, hindi pwedeng bigla kasi maliit lang yung
Maliit lang yung pinaka-tubo niya pababa. So baka nag-overflow, mag-overflow yan pag sobrang bilis ng pagsasalin mo. Mapapansin nyo pulang-pula, di ba? Papakita ko sa inyo yung fluid natin na pinalitan and then rain. So pina-flashlightan ko yung pinakatubo niya. Ayun, mapapansin niyo kumukulo-kulo. Pang 3 liters na natin yan. So kailangan nyo ng proper tools. Kailangan nyo ng imbudo. Tapos yung pinaka, ito na yung pang 4 liters. Ito na yung last. So sa drain plug nya kailangan nyo ng number 24 para matanggal nyo siya. Pero syempre ibang sasakyan mas maliit. Kailangan i-check nyo muna yung number nun nung drain plug nyo kung anong number para prepare kayo sa mga tools na gagamitin nyo. Yan, pang 4 liters na natin yan. Synthetic yung ipapalit nyo. Nasa specs din, nasa ano rin yan, manual ng sasakyan nyo kung ano yung best. Kasi kaya tayo nagpapalit nyan, yung viscosity nyan nawawala din, gumagaan. So okay na, balik natin. Yung pag-check niyan, kailangan painitin niyo yung makina. Ito yung pinagpalitan natin ng fluid, ATF fluid. So kung makikita nyo, brown na siya. Hindi ako bumabase doon sa kulay. Pag yung sa pinaka dipstick niya, hindi ako bumabase. Basta ang ginagawa ko, every 5 to 7,000 kilometer, dahil hindi naman natin dinidrain lahat yung 16 liters sa transmission oil. So yung 4 liters na yan, every 5 to 7,000 kilometer, nagpapalit ako para maganda yung andar, maganda yung performance, well maintain yung transmission natin. So start na natin siya. So kung mapapansin nyo, nasa neutral siya. Nasa neutral siya. So ang gagawin natin, nasa cool yung engine natin. Aantayin natin siyang mapunta sa gitna lang, sa natural lang na temp, na engine temp. So habang inaantay natin yun, ang gagawin natin, ilalaruin natin siya sa reverse, neutral, drive para kumalat yung bago nating transmission oil.
mapapansin nyo, kaya tayo nagpapalit ng transmission oil kapag matigas na yung i-ship yung cambio natin. Yung iba kasi nawawala sa isip nila na yung transmission oil fluid napaka-importante rin yan sa performance ng sasakyan natin. So importante na laro-laruin nyo to para mag-circulate yung bagong oil fluid. So kung mapapansin nyo, dyan nyo lang siya lalaroin between sa drive, neutral, reverse. Huwag nyo siyang ilalagay sa park, kasi pag umipit yung clip niyan sa park, mapuputol. So nilalagay lang sa park pagka talagang hihinto kayo, paparada. So ngayon na tama na yung engine temperature ng sasakyan natin, so tama na siya, so nag-circulate na siya, pwede na natin siyang patayin. So guys, meron akong i-share sa inyong video after nito. I-share ko sa inyo yung hobby natin, isa sa hobby natin yung air gun. So i-share ko yan, gagawa tayo ng video tukol din sa gamit ko na PCB. Yung pag-check ng transmission oil, dapat mainit yung makina, mainit yung engine mo. So ganun ang pag-check niya. So sa atin okay siya. Ayan, okay siya, okay, tama naman yung dami ng pagkakakarga natin. So share ako sa inyo konti guys. Importante yung transmission oil o transmission fluid. Sorry. Kasi kapag mahina humatak yung sasakyan, nag-i-sliding yung sasakyan, tapos nalinis mo na yung throttle body, nalinis mo na yung EGR, okay naman yung air filter mo, map sensor mo, okay, manifold malinis. So kapag gano'n na mahina pa din sa akyatan yung sasakyan mo, isa dyan, pag nagawa mo na lahat yun, nalinis na, well maintained lahat yun, isa dyan na isa sa pinanggagalingan kung bakit mahina yung hatak, dahil dun sa transmission fluid. So kailangan magpalit ka nun. So ganun din ka-importante yun sa performance ng sasakyan mo. Kapag i-maintain mo yung sasakyan mo sa tipid ng crudo o gasolina, isa yan, yung transmission fluid. Syempre pag sliding na, dahil wala na yung viscosity nung fluid mo, ang tendency niyan mahina sa akyatan, hirap yung makina mo. So malakas sa diesel, malakas sa gasolina. So ganun ka-importante yan. Guys, pa-like nung video, pa-share, subscribe, tapos yung notification bell para updated ka pag may gagawin tayong video. Thank you.